Samantala po, nakipag-ugnayan na si DILG Secretary Mar Rojas sa PNP, MMDA at mga lokal na pamahalaan kaugnay sa seguridad at traffic management ngayong nagtitipon sa EDSA ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. At mula sa Camp Crame, may ulat on the spot si Katrina Son. Katrina. June Maris, isang meeting ang naganap dito kanina umaga sa Camp Crame. Itong araw ay para matugunan ang maaaring pagbigat ng daloy ng trapiko dyan nga sa may EDSA bunsod ng pagtitipon at pagpoprotesta nga ng mga miyembro ng INC. Ayon kay DILG Secretary Mar Rojas, sa ginawang pagpupulong ay pinag-usapan nila kung paano tutugunan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko bunsod ng pagtitipon ng mga kaanib ng INC. Pinagplanuhan daw ng kapulisan, MMDA at LGUs ito para sa kaayusan at gayon na rin ang kalinisan. Nirerespeto raw nila ang karapatan ng mga miyembro ng INC pero kailangan tugunan ang kapakanan ng nakararami. Ngayong hapon may mga ide-deploy daw na bomb squad, mga pulis at K9 para makatulong na siguro ang kaligtasan sa lugar at di ito samantalahin ng ilan. Ang east at westbound overpass mananatiling bukas din daw. Sa may Star Mall at Shangri-La Mall, dun daw ang activity at dun binigyan ng permit ng Mandaluyong ang mga nagtitipon. Ang permit sa EDSA crossing ay para sa loob ng quadrangle lamang. Ang crossing importanteng manatiling bukas para di maipit ang daloy ng trapiko. Ayon din kay Secretary Rojas, mayroong mga pag-uusap na ang ilang opisyal ng gobyerno at ilang taga-INC pero di pa raw ito pwedeng isa publiko ang detalye. Bukod sa PNP, nakadeclare na rin ang full alert sa Quezon City. Pinagpaplanuhan na manatiling bukas nga ang traffic habang kinikilala natin ang kapangyarihan at ang karapatan ng ibang mga grupo na magparating o magpaabot ng kanilang saloobin. Yung issue sa pagitan ng Iglesia at saka sa Department of Justice, may proseso naman na tutugon at titingin kung ano man talaga nangyari dyan. No?